patupad kapag ganitong sumasapit po ang bagong taon. At ngayon naman, makakausap po natin si Senior Superintendent Absalon Sibagan. Ayan, siya po ang Assistant Regional Director for Operations ng Bureau of Fire Protection dito po sa Region 3. Sir, ilang araw na kayo masigasig sa pag-iikot at pag-inspeksyon sa mga tindahan? Meron ba kayong mga nakitang lumabag at napatawan ho ng karapatang parusa? Sa ngayon po, meron po nasa poder na po ng PNP na kung saan sila lead agency sa implementation ng RA 7183. Sila po ang ahensya na sinasabi ko nagsasampa po ng mga kaso doon sa mga violators. Ano yung mga nakikita niyo mga nagva-violate po? Ang karamihan po na nakita natin, ito yung mga display ng mga illegal use o yung mga over the size ng 1/3 of a teaspoon at yung mga galing China po. Na okay, walang DTI po. Ayun po. So yun yung mga madalas na nakikita ho ninyo. What about yung pong parang kahapon meron yatang nasita dito dahil naninigarilyo. Itong lugar na ito ay no smoking zone. Yes. Doon ba sa nahuhuli sa mga violators natin sa smoking ordinance, sila po may community service na pinapataw at may mga penalty po impose sa kanila po. So ano yan, talagang iniisa-isa ninyo yung mga tindahan to make sure na lahat po sila ay nagko-comply talaga doon sa ating mga safety standards, safety precautions na dapat sundin. Opo, kung maaari, gusto namin tularan yung nakarang taon na naging zero incident po tayo. At pero sa kabila ho niya, may mga naka-standby tayo dito mga fire trucks. Ilan ho yung nakalagay nating mga fire trucks ngayon dito? 5 fire trucks po ang nagsasalubong, nagro-roofing dito sa area ng Santa Maria at Bukawi po. Okay. So tuloy-tuloy ho ang pag-inspection ninyo? Tuloy-tuloy po, madam. Okay, maraming salamat. Si Senior Superintendent Absalon Sibagan, ang Assistant Regional Director for Operations po ng Bureau of Fire Protection dito sa Region 3. So, kanina nga po, binanggit ko, medyo tumataas na raw po ang presyo ng mga panindang paputok dito sa Bukawi, Bulacan mula 10 hanggang 30%, pero mas malamang natataas pa rin daw po ito bukas dahil kung inaasahan nila mas lalo pang dadami dahil kung marami na po ngayon ay inaasahang mas marami bukas ang magtutungo rito para bumili ng gagamitin nilang paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Pero muli, ang sa panawagan nga po ay baka pwedeng huwag nang gumamit ng paputok para makaiwas sa disgrasya at masaya natin masalubong ang bagong taon. Pia? Maraming salamat, Susan Enriquez. Kamusta naman natin ang sitwasyon sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila? May live report si Maria Bulaklak, ausente. Maria? Bago ang bisperas ng bagong taon ay tila may magandang balita dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC. 2 araw na kasing walang ipinasok o dinala dito ang pasyenteng naputukan. Noong December 28 o noong Merkulis pa, huling may dinala ditong pasyente na isang 7 taong gulang na batang lalaki na naputukan ng firecracker na darna. At ayon nga dito sa listahan ng JRMMC ay nasa bahay na daw ito, pero ang nakalagay dito actually, Pia, home against medical advice, no? Sa 18 mga naidala dito sa JRMMC, 4 lang ang nananatiling na-admit simula nung bisperas ng Pasko at ang iba naman ay naggamot na at napauwi. Yung victims naman ng stray bullets ay umabot sa 4 at mabuti na lamang ay hindi na rin naman daw na dagdagan pa. Samantala naman, sa bilang naman ng mga pasyente, 4 dito ay mga babae, 14 ay mga lalaki, isang 3 taong gulang na bata, yung pinaka-youngest kumbaga na biktima at 72 years old naman ang pinakamatanda. At basid nga din, Pia, sa tala ng JRMMC. Piccolo pa rin ang nangungunang firecracker dito na nakabiktima ng mga pasyenteng dinala dito. Meron din yung Darna, Lucis, Baby Rocket at 2 pasyenteng nadala dito dahil naputukan sila ng Goodbye Philippines. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Pia. Maraming salamat, Maria Bulaklak, ausente. Handang-handa ng East Avenue Medical Center sa Quezon City sa pagdagsa ng mga biktima ng paputok at kaugnay po niyan, makakusap natin live si Dr. Maria Victoria Abisamis, Medical Professional Services Chief ng EAMC. Good morning po, Dr. Abisamis. Good morning, Pia. Doc, mula ba kahapon, nadagdagan po ba yung bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala dyan po sa EAMC? As of kahapon, December 29, 28 na ang ating count ng mga pasyenteng dinadala dito. Yun ay mula noong December 24. Okay. So, kung ikukumpara po natin sa parehong petsa noong nakaraang taon, mas mataas ba o mas mababa ito? As compared to last year, parang pareho lang so far.
Pero alam mo, ang kasagsagan niyan, papunta pa lang, ngayong araw, December 30, hanggang yung bagong taon, bisperas, at saka yung the following day, yun ang kasagsagan ng mga pasyenteng dinadala dito sa East Avenue Medical Center. Doon sa nabanggit ninyo, no, na 28, meron po ba dyan mga bata na kabilang doon sa mga biktima ng paputok? Alam mo, 23 out of 28 ay bata. Kaya very okay. alarming talaga yung ating age group na naapektuhan. Nako, napakalaki. Yung age group niya, ilang taon po ba yung pinakabatang Ang biktima pinakabata natin dito ay 3-year-old at ang pinakamatanda ay 48-year-old. Oh, okay. Pero mostly, karamihan naman po sa kanila, Doc, na-discharge naman po Oo. agad. In fact, out of the 28, isa na lang ang naka-admit, yung pasyente nating tinamaan ng stray bullet. Okay. Oo, yung nagdadalang tao po. Yung burn unit po ninyo, ready na po ba? Pati na rin yung mga supplies na gagamitin? Yes, Pia, handang-handa tayo. Lahat ng units dito ay handang-handa. Doc, meron po ba kayong paalala or abiso dun sa ating mga kababayan? No? Yung, kumbaga, pag naputukan na sila, bago pa sila pumunta sa ER, anong mga unang dapat gawin? Okay, ang pinakaunang dapat gawin ay hugasan ng tubig na malinis at saka sabon kung ano man yung area na naputukan, no? And immediately after that, takpan siya ng malinis na gasa, kung may gasa, o kaya malinis na tela, at dalhin to kaagad sa emergency room. At hindi dapat maghintay, ano? Hindi Kasi dapat yung iba maghintay. naghihintay eh. Immediately after Oho. the injury, dapat ay, yun nga, hugasang mabuti with soap and water, and then dalhin kaagad sa emergency room. Pero Doc, kanina nabanggit nyo, no, na ready na yung inyong medical supplies, pero kailangan rin pa ng dugo, mga blood donation, mga anti-tetanus Alam mo, shots? yan ang isang maganda. Actually, yun ang ini-encourage natin, kung meron tayo diyang mga mabubuting mga kababayan natin na gustong mag-donate ng dugo, kakailanganin natin talaga ang ample supply of blood. Hindi naman sa pinangungunahan natin, pero importante pa rin talaga ang blood support sa kahit na anong emergency procedures, lalo na kung may mga ooperahan tayo. Diyan po ba sa inyong ospital mismo pwedeng mag-donate na ng dugo? Yes, oo. Open kami dito. Ang aming blood bank ay nakahanda na tumanggap ng mga donors para sa ating blood donation. Alright, maraming salamat po, Dr. Maria Victoria Abesamis, Medical Professional Services Chief ng EAMC. Sinalakay ng mga pulis ang isang bahay sa Santa Maria, Bulacan na pagawaan umano ng iligal na paputok. 8 arestado sa raid. Narito ang exclusive report ni Haji Riata. Mga nagmamadaling mag-repack ng paputok ang inabutan ng CIDG Bulacan sa bahay na ito sa liblib na Sitio Paycas, Barangay Bulak sa Santa Maria, Bulacan. Kabilang sa mga nasabat dito ang ilang ipinagbabawal na paputok tulad ng plapla, kabase at super lolo. 8 arestado, kabilang may-ari ng bahay na si Teresita Lumampaw. Ito lang po ang alam namin hanap buhay. Apo. Kaya nga po dito sa liblib na lugar kami nakatira na walang kapitbahay. Pero hindi lang mga illegal na maputok na higit pa sa itinakdang dami ng pulbura ang dapat daw bantayan. Maging ang ilang legal kasi napaputok tulad ng kwitis at lusis, kabilang sa mga pinakamapaminsala sa nagdaang salubong. Paano ba namang hindi? Kabilang daw ang kwitis at lusis sa mga pinakamabiling paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Yun taon-taon naman yan eh. Kwitis ang tumatakbo, luces. Asa magkano po isang piraso ng kwitis? Di lalagay din 3 pesos yun o 280, gano'n, per piece. 280 da kasi per bundle eh. Gayunman patok din naman daw ang mga aerial fireworks. Medyo mga colorful na mga tawag dito, na mga design gano'n. So mostly makikita mo yun sa mga aerial talaga. Since marami na rin ako nabili noon, so try ko din tong isa na to. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Samantala, nagsapa rin sa bus terminal ang mga biyaherong palabas ng Metro Manila bago magpalit ang taon. At mula sa Araneta Center Bus Terminal, may live report si Lala Roque. Lala?
Ivan, tama, unti-unti na nga nagsisidatingan ng mga kababayan natin dito sa Araneta Center Bus Terminal. At ayon sa pamunuan nitong Araneta Center Bus Terminal ay nasa 10,000 ang kanila inaasahang darating na ating mga kababayan dito. Mas mababa ng kaunti kumpara sa mahigit na 12,500 na umalis kahapon. At ilan sa ating mga kababayan dito ay narito